Hello sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. 6 gulay na lihim na sumisira sa iyong makidnis paglampas ngang 50. Kumakain ka bang gulay araw-araw? Kangkong, dahon ngang sili, at sinigang na may gulay. Ang maito ay napakapamilyar na walang nagtatanong kung bakit. Naintindihan ko kung bakit. Sa buong buhay natin, sinasabi sa atin na mabuti ang gulay. Sinasabi rin ng mga doktor, at maging ako, dati ay nagsasabi rin niyan. Ngunit isang hapon, nakita ko ang resulta ng pagsusuri ng isang 58 taong gulang na lalaki mula sa Quezon Province. Ang kanyang creatinine ay halos doble sa loob ng 8 buwan. Ang kanyang GFR ay bumaba mula 74 hanggang 48 nang walang malinaw na dahilan. Hindi siya uminom ng alak, hindi gumagamit ng pain relievers, at walang history ng sakit sa bato. Tinanong ko siya kung ano ang kinakain niya araw-araw. Aniya, adobong kangkong, sinigang na dahon ng sili, at minsan ensaladang repolyo. Tinanong ko kung gaano karami. Aniya, marami dahil akala niya ay mas makakabuti ito para sa kanyang diabetes. Hindi ako agad nagsalita. Tiningnan ko lamang ang kanyang resulta ng uric acid na 520 micromoles, halos 100 units na mas mataas kaysa sa mapanganib na threshold. At nagsimula akong maintindihan. Ngayon, gusto kong diretsahang talakayin ang 6 na gulay na pagkatapos ngang 35 taon sa klinika. Sa tingin ko ay kailangang bigyan ng mas malinaw na paliwanag kaysa sa karaniwang sinasabi ng mga tao. Hindi dahil masama ang gulay, kundi dahil may malaking agwat sa pagitan ng pagkain ng gulay ay mabuti sa kalusugan at anong uring gulay, gaano karami, at paano kapag ang iyong bato ay lampas na sa edad na 50. Ang agwat na iyan ay walang nakakapuno sa 5 minutong konsultasyon sa klinika, at nakita ko na ang sapat na kahihinatnan ng agwat na iyan kaya hindi ko na maaring ipagpatuloy ang hindi pagsasalita. Magsisimula ako sa pinakamaliit na nakakapinsala, at unti-unting pupunta sa pinakamalaking alalahanin ko. Ang numero 1 ay isang bagay na naroroon sa halos bawat hapagkainan ng Pilipino. Isang bagay na kung tanungin mo ang sinuman sa kalsada, maririnig mo ang sagot, paano ba makakasama ang gulay na iyan? Magsimula tayo sa labanos. Alam kong hindi ito leafy green. Ngunit isinama ko ito dito para sa isang napaka-espesipikong dahilan. At ang dahilan na iyon ay hindi naugnay sa labanos mismo, kundi sa nangyayari kapag nakatakpo, itong gamot sa katawan ng isang taong ginagamot para sa malalang sakit. Ang labanos ay may natural na banayad na diuretic effect. Ang glucosinolate sa labanos ay nagpapasigla sa mga bato na maglabas na mas maraming tubig at asin kaysa sa normal. Para sa isang taong may malusok na bato at hindi umiinom ngamot, ang katawan ay nagbabalansang sarili at walang dapat pag-alala. Hindi ko kailanman pinapayuhan ang malulusok na pasyente na iwasan ang labanos nang walang dahilan. Lumilitaw ang problema sa isang napaka-espesipikong grupo, ang mataong umiinom ng diuretics, lalo na ang furosemide, isang gamot na napakapopular na inireseta para sa mga pasyente na may heart failure at high blood pressure sa Pilipinas. Kapag regular na kumakain ng labanos sa malaking dami habang umiinom ng furosemide, ang pinaksamang diuretic effect ay maaring magdulot ng mas mabilis na pagkawalang electrolytes kaysa sa inaasahan. Hypnatremia, hypokalemia, at hypomagnesemia sa isang tahimik na paraan, nang walang malinaw na sintomas hanggang sa isagawa ang mga pagsusuri. At kapag hindi balansa ang electrolytes, ang mga bato ay kailangang patuloy na magtrabaho upang makabawi. Isang pag-aral mula sa University of the Philippines, Manila na inilathala noong 2019 sa Philippine Journal of Internal Medicine ay nagpahiwatig na ang hindi may paliwanag na electrolyte imbalansa nga pasyente na umiinom nga diuretics ay madalas na naunay sa pagkain na may kasamang natural diuretics.
At ang labanos ay isa sa dalawang pinakakaraniwang uri na lumilitaw sa kasaysayan ng sakit ng mga pasyente. Gusto kong sabihin ng diretsahan ang aking limitasyon dito. Sa klinika, hindi ko pinapayuhan ang mga pasyente na iwasan ang labanos ng ganap dahil lamang sa umiinom silang furosemide. Ngunit kapag ang pasyente ay kumakain ng labanos araw-araw sa malaking dami at ang kanilang mga resulta ng electrolyte ay patuloy na nagbabago ng walang malinaw na dahilan, iyon ang oras na nagsisimula akong magtanong ng detalyado tungkol sa kanilang pagkain. Ang pagkakaiba ay wala sa pagkain o hindi pagkain, kundi sa dami at dalas. Para sa mga taong umiinom ng diuretics o gamot sa alta presyon, hindi kailangang iwasan ng ganap, ngunit huwag kainin araw-araw sa malaking dami at dapat itong hiwalay ng hindi bababa sa 2 oras mula sa oras ng pag-inom ng gamot. Para sa mga taong may normal na bato at hindi umiinom ng ngot, kumain ng malaya, walang dapat alalahanin. May isang tanong pa akong hindi nasasagot mula nang banggitin ko ang lalaking taga Quezon Province. Ang kanyang tunay na problema ay hindi labanos, kundi ang isang bagay na tatalakayin ko sa huling bahagi ng video na ito. Ngunit bago iyon, gusto kong pag-usapan ang isang uri na madalas ipagkamali ng mga tao, ipinagkamali sa kabaliktaran, ibig sabihin, naniniwala silang pinapagaling nito ang sakit habang sa katunayan ay nagdudulot ito ng dagdag na pasanin. Ito ang dahon ng gotukola, Centella asiatica. Hindi ang dahon ng gotukola sa mangkok ng sabaw o sa ensalada, kundi ang dahon ng gotukola sa berdeng smoothie na iniinom ng tao tuwing umaga, araw-araw. Akala nila ay mabuti ito sa atay at nililinis ang bato. Ang paniniwalang ito ay napaka-popular na halos naririnig ko ito bawat linggo sa klinika. At naiintindihan ko kung bakit naniniwala ang mga tao na ang gotukola ay nakakapresko, umiinom sila at nakakaramdam silang gaan, at sa loob ng ilang dekada, walang nagsabi na may problema. Ngunit ito ang punto kung saan kailangan kong maging diretsahan. Ang gotukola ay isang herbal na gamot, hindi isang pang-araw-araw na gulay, at sa mga herbal na gamot, ang dosis ay lumilikha ang epekto, at ang sobrang dosis ay lumilikha ang pinsala, hindi alam ngang lahat ang hangganan na iyon. Ang gotukola ay naglalaman ng isang grupo ng triterpene compounds tulad ng asiaticoside at madecasoside na may anti-inflammatory at tissue healing properties sa tamang dosis. Walang nagtatanggi doon. Ngunit kapag ginamit ng tuloy-tuloy, sa mataas na dosis isang malaking bundle, na kinakain araw-araw sa loob ng maraming buwan ang mangga, triterpene na ito ay nagsisimulang mag-ipon at nagdudulot ng stress sa mga selula ngatay. Isang clinical report na inilathala sa Journal of Ethnopharmacology noong 2011 ay nagdokumento ng 5 kaso ng acute liver injury na naugnay sa mataas na dosis ng Centella asiatica sa loob ng ilang araw. 2 sa mga kasong ito ay may kasamang pagtaas ng creatinine at pansamantalang pagbaba ng GFR. Lahat ay bumuti pagkatapos itigil ang paggamit. Ang DOACH at ang Philippine Council for Health Research and Development, PCHRD, sa kanilang mga gabay sa paggamit ng herbal na gamot noong 2012, ay nagrekomenda na huwag gumamit ng gotukola ng tuloy-tuloy ng higit sa 6 na linggo ng walang pahinga. 6 na linggo, habang ang matao ay umiinom ng gotukola smoothie tuwing umaga sa loob ng 1 taon. Akala nila ay ginagawa nila ang mabuti para sa kanilang sarili. Naalala ko si Mang Roger, 62 taong gulang mula sa Cebu, na dumating sa klinika dahil sa matinding pagkapagod at hindi may paliwanag na pagtaas ng liver enzymes. Hindi siya uminom ng alak, hindi gumagamit ng pangmatagalang gamot, at sa unang tingin, napaka-healthy ng kanyang dieta. Nang mas detalyado kong tanungin, sinabi niya na 4 na buwan na siyang umiinom ng gotukola smoothie tuwing umaga dahil sinabi ng kanyang anak na mabuti ito sa atay. Isang malaking bundle na pinipiga kasama ang tangkay at kaunting condensed milk para mas madaling inumin, hindi lumiliban kahit 1 araw. Tinanong ko kung lumiban ba siya kahit 1 araw. Aniya, hindi dahil takot siyang mawala ang epekto,
Tinanong ko pa ang isang tanong na hindi naugnay sa gotu kola. Ano ang madalas niyang ginagawa tuwing umaga bago uminom? Aniya, madalas siyang umupo at manood ng balita bago uminom, karaniwan sa bandang 7 AM. Wala na akong tinanong patungkol sa kanyang gawi sa umaga. Para sa mga malulusok na individual na wala pang 55 taong gulang, hindi hihigit sa 3 beses sa isang linggo. Bawat pagkakataon ay humigit kumulang 30 hanggang 50 gramo, at pagkatapos ng 6 na tuloy-tuloy na linggo, dapat magpahinga ng hindi bababa sa 2 linggo. Para sa mga individual na higit sa 55 taong gulang, hindi hihigit sa 2 beses sa isang linggo, at mas mainam na lutuin o ibabad sa mainit na tubig kaysa sa inuming hilaw. Para sa mga taong may sakit sa atay o batona, o umiinom gamot, huwag gumamit ng gotu kola sa anumang anyo nang hindi muna kumonsulta sa isang doktor. Hindi dahil gusto kong takutin kayo sa gotu kola, kundi dahil may sapat na ebidensya upang hindi balewalain. Mula sa mga bagay na iniinom nga tao dahil akala nila ay mabuti, gusto kong lumipat sa mga bagay na kinakain nga tao dahil akala nila ay hindi maalat. Ang adobo o inihaw na repolyo ay hindi ang repolyo na hilaw. Ang pinakuluan o ginisa na repolyo ay walang dapat alalahanin para sa mga taong may normal na bato. Pinag-usapan ko ang repolyo pagkatapos maasinan, gaya ngang atsarang repolyo o mga fermented cabbage na halos bawat hapagkainan ay may maliit na mangkok na malapit sa kaldero ng kanin. Iniisip ng mga tao na ang maasim na gulay ay hindi maalat na makatwiran. Ang asim ay nagtatago ng pakiramdam ng alat sa dila. Ngunit ang asin ay hindi nawawala. Sa proseso ang pagbuburo, nananatili ito at kung minsan ay mas concentrated pa dahil sa pagkawala ng tubig ng gulay. Ang isang serving ng 100 gramo nga adobo o inihaw na repolyo ay naglalaman ng 440 hanggang 920 mg ng sodium. Depende sa paraan ng paghahanda, halos 1,3 hanggang halos kalahating kabuuang inirekomendang sodium intake ng DOH para sa isang buong araw sa isang maliit na kasamang mangkok lamang. Ayon sa datos mula sa Food and Nutrition Research Institute FNRI Pilipinas, ang mga Pilipino ay kumakain ng average na 94 gramo ang asin bawat araw, halos dobleng inirekomendang antas. At ang iba't ibang uri ng pickled o fermented na gulay ay nagambag ng tinatayang 25% ng sodium na iyon. Ang sodium ay ang bagay na kailangang i-filter at ilabas ng mga bato. Ang mga batang bato ay mahusay sa paggawa nito. Ngunit ayon sa datos mula sa Philippine Heart Association, ang glomerular filtration rate, GFR, ay bumababa ng average na 0.4 hanggang 1 ml per minute bawat taon pagkatapos ng edad na 40. Nangangahulugan ito na ang mga batong 60 taong gulang ay bumabagal ng malaki kaysa sa mga batong 35 taong gulang. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Society of Nephrology noong 2016 na sumubaybay sa halos 3,800 tao sa loob ng 10 taon ay nakpakita na ang grupo na kumakain ng higit sa 4,600 mg sodium bawat araw ay may 36% na mas mataas na panganib na bumaba ang eGFR sa ibaba ng 10 kumpara sa grupo na mahusay na kumokontrol sa kanilang sodium intake. 36% lamang mula sa sodium, hindi kasama ang iba pang mga kadahilanan. Si Mang Tony, 67 taong gulang mula sa Iloilo, ay dumating sa klinika dahil sa hindi makontrol na alta presyon sa kabilangang pag-inom ng 2 uri ngamot. Napaka-striktong siya sa kanyang dieta. Walang pulang karne, kaunting itlog, at matagal na siyang huminto sa kape. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang pagkain, sinabi niya na kumakain siyang kanin, sabaw, gulay, at palaging may maliit na mangkok nga atsarang repolyo dahil kung wala ito, hindi siya makakakain na kanin. Dagdag pa niya na parang ordinaryong bagay, maliit lang naman ang mangkok ng atsara na iyan, Dok, kalahati lang.
Wala akong sinabi agad tungkol sa mangkok na iyon. Tinanong ko siya kung anong oras siya umiinom ng gamot sa alta presyon, aniya sa umaga. Tinanong ko kung anong oras siya kumakain ng atsara. Aniya sa tanghali at gabi. Tahimik kaming naupo sandali. Para sa mga taong may alta presyon na umiinom ng gamot sa puso, hindi hihigit sa isang beses sa isang linggo, mas mababa sa 30 gramo bawat pagkakataon, at huwag kumain ng kasamang patis sa parehong pagkain. Kung hindi ganap na maiwasan ang fermented na gulay, naiintindihan ko na ang madekada ng ugali ay hindi basta-basta mawawala sa isang araw, kaya't hindi bababa sa banlawan ang fermented na gulay sa malamig na tubig sa loob 15 minuto at pigain bago kumain. Ang paraang iyon ay nakakabawas ngang humigit kumulang 20,30% gram sodium nang hindi nawawala ang lasa. Para sa mga taong may normal na bato at walang pinagbabatayang sakit, hindi hihigit sa 2 pagkain bawat linggo, hindi hihigit sa 50 gramo bawat pagkakataon. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang bagay kung saan ang problema ay wala sa paraan ng pagluluto, kundi sa bagay na natutunaw sa tubig kapag niluluto, at sa kaugalian na itinuturing ng maraming pamilyang Pilipino na pinakasustansya sa pagkain, dahon ng sili. Ang dahon ng sili ay isang malusok na gulay sa lahat ng karaniwang kahulugan, mayaman sa iron, humigit kumulang 217 mg, 100 gram, mayaman sa vitamin C, humigit kumulang 185 mg, 100 gram, ilang beses na mas mataas kaysa sa orange, mayaman sa proteinang halaman, natural na matamis, hindi na kailangan ng maraming pampalasa sa sabaw. Gusto ito nga matatanda dahil malambot, madaling kainin, at madaling nguyain. Ang lahat na ito ay totoo, at wala akong tinatanggihan sa alinman sa mga ito. Ngunit ang dahon ng sili ay naglalaman din ng medyo mataas na antas ng potassium, humigit kumulang 459 mg, 100 gram na kakain na bahagi, ayon sa Philippine Food Composition Table ang FNRI noong 2020. Mahalaga ang potassium para sa puso at kalamnan. Ang malulusok na bato ay mahusay sa pagfilter ng potassium at naglalabas ng labis na dami sa ihi, walang problema para sa malulusok na bato. Lumilitaw ang problema kapag bumababa ang function ng bato. Sa mga pasyente na may chronic kidney disease stage 3 eGFR is less than 60, ang kakayahang maglabas ng potassium ay bumababa ng malaki. Nag-iipon ang potassium sa dugo na nagiging sanhinga hyperkalemia. Hindi ito isang banayad na kondisyon na maaring hintayin. Ang hyperkalemia na 6 millimol, mas mataas ay maaring magdulot ng cardiac arrhythmia at cardiac arrest. Ang mga tala mula sa Kidney Institute of the Philippines ay nagpapakita na ang hyperkalemia ay isa sa mga pinakakaraniwang acute complications sa mga pasyente na may chronic kidney disease na naospital, at ang mataas na potassium diet, lalo na mula sa leafy greens, ay isang pangunahing contributing factor. Isang pag-aaral na inilathala sa Nephrology Dialysis Transplantation noong 2015 na sumubaybay sa mahigit 1,200 pasyente na may chronic kidney disease stage 3 at 4 sa loob ng 3 taon, ay nagpakita na ang grupo na may potassium intake mula sa dieta na higit sa 3,000 mg bawat araw ay may 2.4 beses na mas mataas na panganib ng acute hyperkalemia. Ngayon, ito ang pinakamahalagang kailangan kong sabihin ng diretsahan tungkol sa dahon ng sili. Hindi ang pagkain na dahon na sili ang problema, kundi ang pag-inom ng sabaw ng dahon ng sili. Kapag niluluto ang sabaw ng dahon ng sili, karamihan sa potassium ay natutunaw sa tubig. Ibig sabihin, ang isang mangkok ng sabaw ay naglalaman ng halos lahat ng potassium ng buong plato ng gulay, ngunit pumapasok sa katawan ng mas mabilis, mas concentrated, at walang fiber na nagpapabagal sa ratang ng pagsipsip. Ang paniniwala na mas masustansya ang pag-inom ng sabaw ng gulay kaysa sa pagkain ng gulay. Para sa mataong may normal na bato, walang problema. Para sa mataong may mahinang bato,
iyon ay isang paraan ng pagdadala ng potassium sa katawan sa paraang hindi kayang iproseso ng mga bato. Si Aling Nena, 64 taong gulang mula sa Batangas, ay dumating sa klinika dahil sa matagal na pagkapagod at bahagyang pamamagang ang paa. Ang kanyang creatinina ay 178 at ang kanyang potassium sa dugo ay 5.9 mol. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang pagkain, sinabi niya na sinabihan siyang kanyang anak na ang dahon ng sili ay mayaman sa iron at mabuti para sa mga taong may anemia. Kaya't araw-araw siyang nagluluto ngang isang palayo ngang sabaw ngang dahon ng sili at iniinom ang lahat ng tubig. Tinanong ko kung nagluluto ba siya nga iba pang sabaw. Aniya, madalas din siyang nagluluto ngang sinigang na hipon, ngunit hindi masarap ang hipon kung walang dahon ng sili. Tinanong ko kung ano ang pinakagusto niyang kainin sa kanyang pagkain. Nag-isip siya saglit at sinabi na pinakagusto niya ang isang mangkok ngang puting kanin na may sabaw ngang dahon ng sili. Ganun lang. Wala akong sinabi tungkol sa mangkok ngang kanin na iyon. Para sa mga taong may EGFR na higit sa 90, normal na bato. 3,4 na pagkain bawat linggo, 50,80 gramo bawat pagkakataon. Hindi kailangang inumin ang lahat ng sabaw. Para sa mga taong may EGFR mula 60 hanggang 90. Hindi hihigit sa 2 pagkain bawat linggo. Hindi hihigit sa 50 gramo at bawasan ang sabaw. Para sa mga taong may EGFR na mas mababa sa 60, kailangan mong kumonsulta sa isang doktor tungkol sa kabuuang pinapayagan na potassium intake bawat araw bago magpasya kung gaano karami ang kakainin. Gusto kong huminto rito sandali. May isang bagay na sa tingin ko ay kailangan kong sabihin ng diretsahan bago tayo pumunta sa huling 2 uri. Ang 2 uri na alam kong magdudulot ng pinakamaraming reaksyon. Ang lahat naga sinasabi ko sa video na ito ay sinasabi ko para sa isang partikular na grupo na mga tao, ang mga higit sa 10 taong kulang na may hindi bababa sa isa sa mga sumusunod na kondisyon. Tumas na creatinine kahit na hindi pa nabot ang threshold para sa diagnosis ng kidney failure, matagal na mataas na uric acid, alta presyon na uminom ng gamot, type 2 diabetes, o may history ang kidney stones. Para sa mga malulusog na individual na higit sa 50 taong gulang, walang pinagbabatayang sakit, at hindi umiinom ng gamot, ang mga sinasabi ko ay hindi nangangahulugang kailangan mong iwasan ang lahat, kundi kailangan mong malaman upang hindi kumain ng labis sa maling paraan. At kung hindi mo pa alam kung nasaan ka, kung ano ang iyong creatinine, kung ano ang iyong EGFR, at kung ano ang iyong uric acid, ang tanong na iyan ay mas mahalaga kaysa sa anumang sasabihin ko, spinach o kulitis sa ilang lugar. Inilagay ko ito sa pangalawa mula sa huli. Hindi dahil mas mapanganib ito kaysa sa kangkong, kundi dahil mas madali itong kontrolin. Ang dahilan ay magiging malinaw kaagad. Ang spinach ay napaka-promote sa mga nakaraang taon bilang isang superfood. Mayaman sa iron, mayaman sa folate, mayaman sa vitamin K, at isang malakas na antioksidan. Hindi mali, ang mga pagpapahalagang iyon ay may batayan. Ngunit may isang bagay sa spinach na madalas hindi binabanggit ng mga artikulo tungkol sa superfood, oxalate. Ang spinach ay naglalaman ng napakataas na antas ng oxalate, 970 mg, 100 gram, na kinumpirma nina MJ Chai at ER. Lipman sa Journal of the American Dietetic Association noong 2003 at kinumpirma ng maraming sumunod na pag-aral. Ang bilang na 970 mg na ito ay mas mataas kaysa sa karamihan ng iba pang gulay, halos 10 beses na mas mataas kaysa sa kangkong. Ang oxalate ay nagsasama sa calcium sa urinary tract upang bumuo ang calcium oxalate, ang pangunahing sangkap ng higit sa 70% nga kasong kidney stones sa Pilipinas. Isang meta-analysis nina Taylor at Kurhan na inilatala sa Journal of the American Society of Nephrology noong 2008. Batay sa 3 malalaking pag-aaral na sumubaybay,
sa kabuang mahigit 800,000 tao sa loob ng maraming taon, ay kinumpirma ang isang malinaw na ugnayan sa pagitan ngang mataas na oxalate intake at ang panganib ngang kidney stones, lalo na sa mga taong higit sa 50 taong gulang na nagsimula ng bumaba ang glomerular filtration rate. Ngunit ito ang punto kung saan sinasabi kong mas madali itong kontrolin. Ang oxalate sa spina ay maaring bawasan ng malaki sa pamamagitan ng tamang paghahanda. Isang pag-aaral ni Chay at Lipman na inilathala sa Journal of Agricultural and Food Chemistry noong 2005 ay nagpakita na ang pagpapakulo at pagtatapon ng pinaglutuan ay nakakapag-alis ng 30,87% ng oxalate depende sa uring gulay. Para sa spinach, ang pagpapakulo ngang 5,7 minuto at pagtatapon ngang tubig ay nagbabawas ng oxalate mula 970 mg hanggang humigit kumulang 200,300 mg. Mataas pa rin ngunit mas mababa ng malaki. Ang problema ay hindi ang spinach na niluto ng tama. Ang problema ay ang pinakapopular na paraan ng pagkain ng spinach sa kasalukuyan. Pagpiga ng hilaw, pag-inom tuwing umaga, paggawa ng smoothie, pagkain ng hilaw sa salad. Ang paraang iyon ay nagpapanatili ngang buong 970 mg oxalate at direktang nagpapadala nito sa mga bato nang walang anumang hakbang sa pagpoproseso ng init. Ang isang 150 gramong spinach smoothie ay naglalaman ng humigit kumulang 1400 bis 1500 mg ang oxalate. Ang threshold ng oxalate mula sa dieta na inirekomenda ng nga nephrologist para sa mga taong may panganib ng kidney stones ay hindi hihigit sa 50,100 mg bawat araw. Ang isang smoothie lang ay lumampas sa threshold ng halos 15 beses. Ang karaniwang paniniwala ay ang pagpiga ng hilaw na gulay at pag-inom nito ang nagpapanatili ng nutrisyon. Tama, maraming bitamina na sensitibo sa init ang nawawala kapag pinainit. Ngunit ang oxalate ay hindi bitamina, hindi ito nawawala kapag pinainit. Sa kabaliktaran, ang pagpapakulo at pagtatapon tubig ang nakakapagalis nito. Ang halaga ang pagpiga ang hilaw ay hindi lamang ang pagpapanatili ng mga bitamina, kundi ang pagpapanatili ng eksaktong bagay na hindi dapat panatilihin. Ang Kidney Health Australia, sa kanilang nutrition guidelines para sa mga pasyente ng kidney stones noong 2021, ay inuri ang spinach bilang isa sa mga pagkain kailangan ng pinakamahigpit na paghihigpit kasama ang beets at cashews. Ang National Kidney Foundation ng US ay may katulad na rekomendasyon. Hindi ako ang nagtatakda ng malimitasyon ito para sa mga taong may normal na bato at walang kidney stones. Hindi hihigit sa 2 pagkain bawat linggo, 80,100 gramo bawat pagkakataon, kinakailangan na pakuluan at itapon ang pinaglutuan. Huwag kumain ng hilaw, huwag pigaan ng hilaw. Para sa mga taong may kidney stones na, oxalate, o may family history and kidney stones, hindi hihigit sa 1 pagkain bawat linggo, kumain lamang ng luto, isa lang ang pagpapalit nito ng pechay na may katulad na nutritional value ngunit mas mababa ang oxalate. Para sa mga taong may EGFR na mas mababa sa 60 o hinagamot para sa paulit-ulit na kidney stones, huwag gumamit ng spinach sa anumang anyo nang hindi muna kumonsulta sa isang nephrologist. Ngayon sa numero 1, kangkong. Alam kong ito ang magiging pinaka-kontrobersyal na pahayag sa video ngayon. Ang kangkong ay ang backbone ng hapagkainan ng mga Pilipino sa maraming henerasyon, mula Luzon hanggang Mindanao, mula sa mayaman hanggang sa mahirap. Ang adobong kangkong ay isang bagay na walang nag-isip na questionin. May isang lumang kasabihan, kung saan ka man mapatpat, lagi mong aalalahanin ang kangkong. Hindi ko kayo pinipilit na iwanan ang kangkong. Hindi ko kailanman sinabi iyon sa aking mga pasyente. Ngunit inilagay ko ang kangkong sa posisyon numero 1 dahil ito ang pinakamadalas na nasa maraming pagkain, kinakain sa pinakamalaking dami,
at pinakakaunti ang nagtatanong tungkol dito sa lahat ng 6 na gulay ngayon. Ang tatlong bagay na iyan, pinagsama, ay hindi ang kangkong mismo ang dahilan kung bakit ito narito. Ang kangkong ay may dalawang kapansin-pansing bagay para sa mga bato. Una, ang oksalate. Sa katamtamang antas na humigit kumulang 100,200 mg, 100 gram, mas mababa kaysa sa spinach. Ang ngunit ang mga Pilipino ay kumakain ng kangkong sa mas malaking dami kaysa sa spinach ng maraming beses. Ang isang plato nga, adobong kangkong ay sapat na para sa 200,300 gram, na kinakain ngang 3 hanggang 4 na pagkain bawat linggo ng tuloy-tuloy. Ang kabuang naipon na oksalate ay hindi mas mababa kaysa sa pagkain ng mas kaunting spinach ngunit mas concentrated. At dahil walang nag-isip na may problema ang kangkong, walang nagtatakdang limitasyon. Ikalawa, at ito ang pinakakaunti ang nakakaalam, ay purine. Ang kangkong ay naglalaman ngang purine sa katamtamang antas na humigit kumulang 74 mg. Kapag ang purine ay pumasok sa katawan, ito ay nagiging uric acid. Kailangang ay filter at ilabas ng mabato ang uric acid sa pamamagitan ng ihi. Kapag mas mabilis na naipoproduce ang uric acid kaysa sa kayang nga bato na ilabas, alinman dahil sa labis na pagkaingam nga pagkaing may purino o dahil humina na ang nga bato, nag-iipon ang uric acid sa dugo. Nagdudulot ito ni gout kapag nanatili sa kasukasuan. Nagdudulot ito ng chronic interstitial nephritis at uric acid stones kapag nanatili sa mga renal tubules. Unti-unting umuunlad ang kidney failure sa loob ng maraming taon ng walang sakit at walang malinaw na sintomas. Ito ang gusto kong sabihin ng diretsahan. Ang gout ay hindi lamang sakit ngang taong kumakain ngang pulang karne at umiinom ngang beer. Ang mga vegetarian ay maaari pa ring makaraswan ng mataas na uric acid kung mali ang uring gulay na pipiliin at kakainin ng madalas. Ayon sa istatistika mula sa Philippine General Hospital na inilathala noong 2022, ang prevalence ng hyperuricemia sa mga pasyente na may chronic kidney disease sa Metro Manila ay 6,773%. At kapag sinuri ang dieta, ang mga gulay na naglalaman ng katamtamang purina na kinakain araw-araw ng madalas ay ang pinakaadalasang hindi napapansin na salik. Isang pag-aral ni na Choi at kasama na inilathala sa New England Journal of Medicine noong 2004 na sumubaybay sa mahigit 47,000 lalaki sa loob ngang 12 taon ay kinumpirma na ang purina mula sa mahalaman ay naugnay sa pagtaas ngang panganib ng gout. Mas mababa kaysa sa purine mula sa pulang karne ngunit hindi zero. Lalo na kapag mataas ang dalas ng pagkonsumo at pangmatagalan. Ngayon, gusto kong bumalik sa lalaking taga Quezon Province, ang binanggit ko sa simula ngang video. Ang kanyang uric acid ay 520 micromole, L, halos 100 units na mas mataas kaysa sa normal na threshold. Nang mas detalyado kong tanungin tungkol sa kanyang pagkain, sinabi niya na bawat pagkain ay may adobong kangkong. Araw-araw, minsan 2 pagkain, paminsan-minsan ay sinigang na dahon ng sili, hindi gaanong kumakain ng pulang karne, at hindi umiinom ngang beer. Kumakain siya sa paraang sasang-ayunan ngang karamihan na malusog. Tinanong ko kung anong paraan ngang pagkain ngang kangkong ang pinakagusto niya. Aniya, pinakagusto niya ang adobong kangkong na maraming bawang at langis. Kinakain kasama ngang mainit na kanin. Tinanong ko kung gaano karami ang kinakain niya bawat pagkakataon. Aniya, marami dahil gulay lang naman, walang problema. Wala na akong sinabi pa tungkol doon. Ang gusto kong idagdag tungkol sa adobong kangkong ay ang paraan ngang pagluluto ay nagpapalaki ngang problema. Ginisa sa maraming langis, maraming bawang, at tinimplahan ngang patis o asin. Ibig sabihin, kasama ngang oksalate at purine mula sa gulay, ang pagkain na iyon ay may kasamang sodium mula sa pampalasa. 3 bagay na pumapasok ng sabay-sabay, araw-araw. Para sa mga taong may normal na bato, uric acid sa loob ngang normal na saklaw.
Ang kangkong ay maaring kainin ng 3 hanggang 4 na pagkain bawat linggo, 150,200 gramo bawat pagkakataon. Mas mabuti ang pinakuluan at tinapunang ng tubig kaysa sa igisa na may maraming langis at asin. Para sa mga taong may mataas na uric acid na higit sa 420 mikromol, L para sa mga lalaki, higit sa 360 para sa mga babae, o may history ng gout, hindi hihigit sa 2 pagkain bawat linggo, hindi hihigit sa 100 gramo bawat pagkakataon. Huwag kumain ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming araw. Huwag kainin sa parehong pagkain kasama ng mushroom, beans, hipon. Para sa mga taong may kidney stones o chronic kidney disease, hindi hihigit sa 1 hanggang 2 pagkain bawat linggo. Kumonsulta sa doktor tungkol sa kabuwang pinapayagan na oxalate at purine intake bawat araw. Ang huling bagay na gusto kong sabihin ay hindi isang buod dahil hindi ko gusto ang ganong uri ng pagtatapos. Sa loob ng mahigit 35 taon sa klinika, ang pinakamadalas kong nakikita ay hindi ang mga pasyente na may sakit dahil sa hindi pakaalam, kundi ang mga pasyente na alam ang kalahati. Alam na ang pagkain gulay ay mabuti ngunit hindi alam kung ano ang kasamang kondisyon. At ang nawawalang kalahati na iyon ay walang oras upang punan sa isang 5 minutong konsultasyon sa klinika. Ginawa ko ang channel na ito dahil doon. Kung hindi ka pa nakapagpates ng creatinine, EGFR, at uric acid sa loob ng nakaraang taon, lalo na kung lampas ka na sa edad na 50, iyon ang bagay na dapat mong gawin bago ang anumang iba pa. Hindi mahal, hindi kailangang mag-fasting bago, at sasabihin nito sa iyo kung nasaan ka, upang ang magsinabi ko ngayon ay may partikular na address, hindi lamang pangkalahatang pag-aalala. 6 na buwan pagkatapos kong makilala ang lalaki mula sa Quezon Province. Binawasan niya ang pagkain ng kangkong sa 2 beses sa isang linggo. Nakdakdak ng mas maraming pechay at sayote sa kanyang dieta, at uminom ng mas maraming tubig. Ang kanyang EGFR ay tumaas mula 48 hanggang 54 pagkatapos ng 6 na buwan, at ang kanyang uric acid ay bumaba sa 390. Tumawag siya upang iulat ang resulta. Tinanong ko siya kung ano ang kinakain niya ngayon kapalit ng kangkong. Aniya, ginisa na pechay. Pagkatapos, nagtanong siya, kaya ba, Dok, kung pinakuluang kangkong, iba ba?